Praise the Lord. Thank you, Brother AJ. Puta pong AJ mag-MC, papagal ko eh. Very energetic, very powerful. Praise the Lord. Before we go sa ating pong I would like to call po si Bishop and the rest of the family na babalik po ng Amerika. They'll be leaving for America this coming Monday night or Tuesday, madaling araw, Daddy po. No? Sige po, si Pastor Scott, nandyan po ba siya? Hello, Pastor. Kenny ka, Kenny. Di ako kabang panganin eh. Daddy. Praise God. So for 3 weeks po, tama po ba, Daddy? 3 weeks? For 3 weeks, di mo na po natin makakasama si Daddy. Pero babalik po siya kung di pa magra-rapture. Pati si Pastor Scott. So sasamahan lang po pabalik ang kanyang family ng Amerika. Sige po, pwede po natin iunat ating kamay sa kanila. Salamat po, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Heavenly Father, we just want to thank you that we can call you Abba, Father, dahil kami po ay mga anak mo. And tonight, Lord, we come in agreement, Lord, binibless po namin ang buong family po ni Daddy Bishop, together with Pastor Scott, AJ, and Amanda, Lord. We pray for divine protection, your favor, O God, saan man po sila magpunta, Panginoon. Lord, alam ko po, poprotektahan mo po sila, Panginoon. Thank you for your divine protection, Panginoon. Lord, sa kanilang sasakyan, dito pa lamang, papunta ng airport, Lord. I know, Lord, ikaw na ang nagpapala sa kanila. Lord, sa aeroplanong gagamitin po, Panginoon, pabalik ng Amerika, ikaw po ang mag-ingat, Lord. We ask your holy angels, O God, na sila po ay protektahan sa man po sila magpunta. Let there be a good weather, Panginoon, sa paglipad ng aeroplano hanggang Lord, hanggang paglanding po sa Amerika, Lord. Your favor will be with them, O God. And for 3 weeks, hindi po namin makakasama sina Daddy Bishop and Pastor Scott, Lord. We pray, Lord, patuloy mo silang bigyan ng favor doon. Saan man po sila magpunta, Lord, people will be blessed through their life. Lord, nakikita po nila si Jesus sa kanilang buhay, Panginoon. And we pray for your divine provisions na hindi po sila magkukulang, Panginoon. And we pray, Lord, good health sa kanilang lahat, Panginoon. Even sa buong family po ni Daddy Bishop. Salamat po, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, hanggang sa kanyang pagbalik, kung di ka pa po darating, Panginoon, sa kanyang pagbabalik dito, Panginoon, sila po ay matiwasay, malusog, at punong-puno ng kasigasigan dahil patuloy mo silang pinagpapala, whether dito sa Pilipinas o sa Amerika. Maraming salamat po. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you po. Thank you po. Praise God. Nasa pag-aaral po tayo ng yung pong characteristics ng believer na tayo po ay distinct or kakaiba po dapat sa mundo. So iba po dapat ang pag-uugali po ng mga tunay na Kristiyano. So we've learned about the God kind of love, na ang pag-ibig ay galing po sa Diyos, hindi po ito galing sa kanino man, love can only be defined in terms of what the Bible is saying. Walang pwede po mag-define ng love, hindi po ang LGBTQ, that is lust. No, tatapatin ko na po kayo, ang pag-ibig po ngayon sa mundo, hindi po love, kundi libog. Iba po yan. Amen ho ba? No, ring alwa, mga siya ko kaya salita ko. Kasi kayo, anti dyan, nanong last eh. Akala nyo first and last, no? Hindi po siya ganon. Now, hindi po ang presidente, hindi rin po ang mga senador o nasa kongreso, na matatalino sa harapan ng tao ang pwedeng mag-define ng love. Only God. Amen? And we are distinct because minahal tayo ng Diyos. Ngayon yung pag-ibig ay tinanggap po natin mula sa Diyos and we can love our neighbor even po yung mga naninira sa atin. Not because we are good, but because God is good. Na-experience po natin ang kabutihan ng Panginoon. Napag-aralan din po natin that we are distinct about po joy and peace. We can have joy and peace even in the midst of crisis, even in the midst of war. Kaya nga po sa Israel, kung tinatanong po natin, ano ba dapat ipagpe-pray? Ipagpe-pray pa rin po natin, peace for Israel, kasi po yun ang sinabi ng Panginoon. It doesn't mean peace, it doesn't mean walang war. You can have peace even in the midst of war. Amen. Dahil ang alam mo, iingatan ka ng Panginoon kahit ano po ang mangyari. Na sinabi po niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And kung meron kang peace, meron kang kagalakan, meron kang joy. So napag-aralan din po natin yung distinct characteristics po natin about, ano yung patience,
kindness and patience, na kung mabait ka, natural lang na mapasensyoso ka. Amen. Hindi pwedeng mabait ka lang at wala kang pagpapasensya. That is impossible. Ngayon pong gabing ito, hindi ko na po patatagalin. Ang ating pong pag-aaralin po ngayon is goodness and faithfulness. No, believers, goodness, and faithfulness. Ulitin po natin ang ating pong verse sa Galatians chapter 5, 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa gabing ito na muli ay binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami ay mapunta po dito sa iyong sanctuaryo upang ikaw ay papurihan, pasalamatan, sambahin, Panginoon. Hindi lamang po dahil ikaw ay mabuti sa amin. Sinasamba po namin kayo dahil kayo ay karapat-dapat. Dahil kayo po ang nag-iisang Diyos na buhay. We ask you, Heavenly Father, in the name of Jesus, na bigyan niyo po kami ng pangunawa sa salita po ninyo ngayon upang matanggap namin, Lord, ang buong mensahe mo, the full revelation from your word and the full blessings from your word. And as we believe and receive your word, once again, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Alam niyo, bibigyan ko na naman po dito sa verse 23, yung pong sabi niya dyan, against such things, there is no law. Kung lahat po ng siyam na yan, na qualities of the fruit of the Spirit, ay pinamumuhay po ng tao, pinamumuhay po natin, hindi po natin kailangan ng batas. Especially po ang love. Ang sabi po nga ng Bible, love is the fulfillment of the law. And ilan po ang law? Hindi lang po sila 10 Commandments. Ang law po ng Moses is 613. Ganun po karami. But if you fulfill the law, ang sabi po ng Bible, if you fulfill the law by loving your neighbor, yun na po yun. Because love does no harm to his neighbor. Kaya let's pray na ito pong mga pinag-aaralan po natin talaga pong mag-manifest po sa ating mga buhay. Amen? Sino po dito ang nag-grow? Amen. No, hindi po tayo, kung dati po tayong balasubas, nagiging mabuting tao po tayo. Hindi po dahil sa mabuti tayo, dahil mabuti po ang Diyos at makapangyarihan ng banal na Espiritu, makapangyarihan din po ang kanyang banal na salita. If you will allow the Holy Spirit and His Word na mag-work po sa atin. Now tonight, I pray that you will allow the Holy Spirit to work in your hearts. Amen. Para po talagang maranasan nyo ang tunay na blessing, ang tunay na love, ang tunay na joy, ang tunay na peace. Amen. Amen. So, alam nyo ho ba na ang goodness and faithfulness ay hindi rin po pwedeng paghiwalayin. Kung ikaw ay mabuting tao, natural lang na ikaw ay magiging tapat. Kung ikaw ay tapat, that means ikaw ay mabuti. Amen. Ganun lang po siya kasimple. Pero, did you know that the word faithful is more than being tapat? During the 13th century, 14th century, hanggang 18th century, lalo na po nung start po ng 13th century, the word faithful ay ano po yan, no? Ibig sabihin po niyan is full of faith. The word suffix o yung hulapi o yung panlapi po yung full, F-U-L, ang ibig sabihin po niyan is full of. So full of faith. Now, bakit ginagamit ito ngayon sa secular kahit kanino? During the early century, hindi po nila ginagamit yan. They only ascribe this word for religious terms, especially sa mga Kristiyano, to God. Because it requires faith to be faithful. Kung wala kang faith, hindi mo pa sabing faithful. Ngayon, yung faithful parang naging cheap na lang, parang loyal ka lang, ganun lang po yung parang honest ka lang. But it is more than being honest and being tapat po, no? Sa lahat ng bagay. Being faithful is being devoted. Your allegiance ay na kay Lord lang. Pero ginamit na po yan kasi po napakatimbang po niyan. At unang ginamit po yan ng mga unang tao sa kasal, na maging faithful ka sa iyong asawa. Full of faith ka dapat sa iyong asawa. And what is faith? Faith is being confident of being sure of what we hope for and
confident of what we do not see. That is the definition of faith in the Bible. Ayon po sa Hebrews 11:1. Being confident and meron tayong assurance for what we do not see. Being sure. Sa ibang sali po, being sure of and being confident. So kung ikaw ay faithful sa iyong asawa, confident yung asawa na hindi po magbabago ang pagrespeto at pag-ibig niya sa iyo. Amen. Now, ngayon po, ginagamit na po yun. At one time, nung nagbabasa po ako ng mga manual po sa mga gadgets and mga appliances, ginagamit na rin po yung word faithful ngayon doon. Na yung pong gamit na binili ko daw is faithful. Ang ibig lang po nilang sabihin, reliable. Nagiging cheap na po, but faithful in the Bible ay hindi lang po siya being loyal. Talaga bang being devoted fully sa ating Panginoon. Amen. So ito po ang rin-require po ng Lord po sa atin to be faithful until the end. So faith leads to faithfulness. Now, if you are full of faith, you will be faithful. You must have faith to be faithful. Kung wala kang faith, hindi ka pwedeng maging faithful. Ang sabi po ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So walang faith kung hindi mo narinig yung salita ng Diyos. Nung narinig natin ng salita po ng Diyos na meron pong kaligtasan, may kapatawaran kay Kristo, nagkaroon tayo ng faith dahil pinaniwalaan po natin ang salita ng Diyos. And therefore, ang bawat isa po sa atin ay na-save po tayo by grace through faith. Amen. And that is why it is very important kung gusto pong lumawak pa o lumago pa ang iyong pananampalataya. Read the Word of God. Meditate on the Word of God. Apply the Word of God. And mas magiging faithful ka. The more you are faithful, the more you will experience God's goodness. Amen. So, hindi ko na patatagal kasi medyo makapal-kapal yan pong bagyarin. Number one po, no, we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful with our words. Alam niyo pa ho yung kasabihan na palabra de honor. No, yung ating word of honor. Na kung ano ang sinabi mo, dapat tuparin mo. Kung anong pinangako mo sa tao, dapat tuparin mo. Lalo na kung meron kang pinangako sa Diyos. Tignan po natin Ecclesiastes 5, chapter 5, verse 4 to 7. Ang sabi po dyan, when you make a promise to God, don't delay in following through. Kapag nangako ka daw sa Diyos, huwag mong ipagpaliban. Dapat hindi mo dinidelay yan. For God takes no pleasure in fools. Hindi nasisiyahan o nalulugod ang Diyos sa mga hangal. That means, hangal po yung mga nangako na hindi tinutupad ang kanilang pangako. In other words po, nung ating kang utang, hangal ka. Tahimik. Pastor Jack, may dindam ko eh. Hindi po ako may sabi niya ng Bible. May pinangako ka, mamahid ko kayong kahit kapatid. Alam niyo po, kung di ka makabayad, harapin mo pa rin. Nasabi mo, pasensya ka na, nagkulang ako. Pero nangangako ako, magbabayad pa rin ako. Natural mo, kasi may nangako ka. Hindi ka naman pautangin kung di ka nangako eh. Di ba? Wala po siguro nang uutang dyan na pautang, pero di ko alam kung ano magbabayad eh. Palagi, ang dinan ka. O rin lamaran na rin din, ang dalali. May munawan dinan. Kaya mo siya bibigyan kasi po, pinangahawakan mo yung salita niya na dapat yung salita niya mayroong faithfulness. Amen. So sabi po dyan, keep all the promises you make to God, to Him. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Mas maganda pang hindi ka na nangako sa Diyos. Alam ko po, marami po sa atin nangako po sa Lord. Isipin niyo po yung mga pinangako niyo ngayon. Sa amin po mga pastors, marami po nangako po dito. Kay Daddy Bishop, nangako po ng bus. Wala pa rin po yung bus po ngayon. Magdaya pa tayong bus ng gayon. Bibigyan daw ng bus ang church. Sa akin po, marami po nangako ng lote para po sa church. Pero alam ko na po, may likom. May likom. Sabi, ayoko po na yan. Talagang kagana kayo. Pagpala na kayo ng hindi po, ako pamuladasan kasi ako pamuladasan. Akala po nila, mabibless sila dahil binobola nila ang pastor. Kung nangako po kayo sa Lord, tintandaan niyo po ito. Nung sabi po dyan, it is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Don't let your mouth make you sin. Huwag niyo pong hayaan daw yung ating mga bibig
Then kaya kayong kapangpangan po rin, kaya kayong balungos. Pa po rin na magkasala kayo rin, balungos po nga rin. And don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. Lord, may kamali ko mo. O sinabi mo kay temple messenger, kaya pa itong pastor, pastor, may kamali ko kaya itong pangako ko. Palabasin kaya yung pangako ko kaya ka. Nano yan, keychain niya pala. Keychain niyang bus. Ba't naman Singapore? Now, sabi po dyan, that would make God angry. Nagagalit po ang Diyos sa mga sinungaling na nangako po. And He might wipe out everything you have achieved. Ito po nakakatakot po. He might. Sabi po diyan, tanggalin po ng Diyos ang lahat ng meron ka. Talk is cheap. No? Sabi po diyan, like daydreams and other useless activities. Madali pong mangako, madali pong magsalita. Katulad po, yan pare pong mangampanyata mong kaya. Kagawad, tatagal ko nga po kanyan, kay Lord is Northwest. Da kayo po pamaramdaman, nila akong kilala kaya kayo. Pero real talk tamo mo po, gangi kayo, balo yun naman din ka. Chulangan po din, tatagal po kay Lord is Northwest. Kaya praise the Lord, palakpakan tayo po yung Lord. And my prayer to you po, ay tapong kalooban ng Ginoo, yang malyari po kaya kayo. Bakit po? Kasi po, ala ng piyakamasanting pamalyari kaya diyo po, nung alwayang kalooban ng Ginoo. Uling alayang pinlano ng Ginoo kaya tao na matsura. Imbalang plano na po karang individual, maniwala kayo, masanting. Oneng, payagan niya mo yung kalooban ng Ginoo. Yan nung payagan na po ng Ginoo na miluklok kayo, gawan niyo po kung nanong matino, kung nanong masanting, at kung nanong kapuri kayong Ginoo. Pagpala na kayo, dinana kong long life, pati rin buong pamilya yung gangkaring kapuapuhan nyo, hanap po ng Bible. Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Hallelujah. Anyway, going back po, no? Marami po yung madaling mga kulang. Hindi lang po sa politiko. Alam po natin yan, mas sikat po ang mga politician kasi sa ganyan. Pero meron din po tayong mga anak, yung nasabi mo, Nay, Tay, paglaki ko, nagtrabaho na ako, bibilihan kita ng bahay. Sino po yung mga magulang na pinangakuha kayo ng mga anak nyo ng ganyan? Papayalbin niya po yung message ni Karela. Ika yung lamaran na yan, anak. Namingako ka rin piyangari yun. You want long life? Nasa Ephesians 6 po yan. You honor your parents that it may go well with you. That you may enjoy long, abundant, prosperous life here on earth. Botang mingako kayo at pepaborin yung pangako yung parang karipengariyo, hindi nyo tinupad yung pangako nyo sa mga magulang nyo, ay naku. Hindi po magiging maganda. Ayan po, salamat sa bilis po nila. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi po sinabi dyan, they are right. You might be thinking, or para sa'yo, mali ang magulang mo, pero tama pa rin ang pagsunod sa magulang. Whether inisip mo, baka mali sila. Pero inisip rin yan, mali ka rin. Sino masusunod? Siyempre, magulang. Iniisip niya, mali ka. Inisip mo, mali siya. Sino masusunod? Magulang. Bakit po? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sa 10 Commandments, pagdating pa lang po doon sa honor your father and mother, doon pa lang po may pangako ang Diyos. Ang pangako po niya that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Huwag po tayong gagaya sa ibang bansa na po tamatuano rin pengari, dadalado kayo. Pero tina po yan kasi nagmi-ministry po tayo sa bahay pag-ibig. Yung mga nakausap po natin doon, umiiyak po sila. Yung iba dating mayaman, nung binigay na po yung yaman, yung kanilang magulang, linagay na lang sa bahay pag-ibig. Kaya rita pong anak yan na doon yung camera, true eh. Kung nangako kayo sa inyong magulang, tuparin nyo. Ngayon, kung wala man kayong pinangako, alagaan yung magulang hanggang pagtanda. Amen. Di takla rin mag-amen ka rin anak. Long life po ang pangako. Nakita po natin, long life. Amen. Now, ganun din po ang sinabi ng Panginoon. Baka sabihin niyo, Old Testament yan, Pastor. Tignan po natin ang New Testament, Matthew 5:33-37. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath. O yung pangako mo. Sabi po dyan, but fulfill to the Lord the vows you have made. Exactly the same ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito sa Ecclesiastes. And then ang sabi po dyan, but I tell you, do not swear on oath at all. Huwag na kayong mangako. Sabi niya, huwag na kayong mangako, either by heaven, huwag ka nang susumpa pa sa langit, or for it is God's throne, or by the earth, for it is the footstool. Sabi diyan, it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Next verse.
And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Kung nangako ka ng yes, tuparin mo. Kung nangako ka ng no, tuparin mo rin. Amen? Sabi, anything beyond this comes from the evil one. Sinabi rin po yan ni James, no? Sa James 5:12, above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no, otherwise you will be condemned. Amen. So kapag nangako ho tayo, whether yes or no, gawin po natin. Amen. Pag sinabi mo, ano po yung no? Yung yes, madali lang. Yes, magbabayad ako. Yes, gagawin ko to. Yung no, no, hindi ko nagagawin ng pagbibisyo. Dapat pag nangako kang hindi mo nagagawin ng pagbibisyo, tuparin mo. No, hindi na ako susugal. Wetting na lang. Anak ng, no? Let your yes be yes. Anything beyond this is from the evil one, ang sabi po dyan, no? Now, I remember po si Jephthah. Sino po nakakakilala kay Jephthah? So, may mga ilan po, may mga ilan po. Si Jephthah po, no? Isa po sa mga anak ni Gilead, at sa babae po ni Gilead, prostitute po. Now, pinaalis po siya ng kanyang mga kuya dahil siya ay anak daw ng prostitute, ayaw nilang bigyan ng mana. But si Jephthah po, isa po siyang mighty warrior. And one day, nagka-problema po ang Israelites. Binubuli sila, ginigera sila ng mga Ammonites and Amorites. Wala po silang talagang mighty warrior. Pinuntahan nila ang kanilang kapatid. No, para po magpaglaban. Sabi nga, Jephthah ba, penabiyo ko, hindi pupuntalan niyo ko. Nag-ano po sila, nevertheless, kanya, pwede bang ikaw ang mag-lead sa gera? Now one day, para po dito, nung mag-ano na po si Jephthah, the Spirit of the Lord came upon him, masabi po sa Judges 11:29. Yung pong Espiritu ng Diyos, that is our power. Kapag tinanggap mo si Kristo, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. You have the power of the Holy Spirit. The power that resurrected Christ from the dead is the same power sa lahat ng tumanggap kay Kristo. So, nandun na ang power, nandun ang Holy Spirit, and yet nangako si Jephthah. Sabi niya, kung mananalo ako sa mga kakaaway ng Israel, Lord, ang unang lalabas sa aking pinto pag uwi ko sa bahay, ihahandog ko sa iyo ng burnt sacrifice. So, sunugin niya, isa-sacrifice niya. So, nanalo po, in short, nanalo po si Jephthah. Ang problema ngayon, pag uwi po niya, na alam po na ng buong Israel, panalo sila, kasama po ang kanyang nag-iisang daughter po na sumasayaw. Lumabas po ng pinto. Una po siya. Umiyak po si Jephthah. Nagtataka yung kanyang dalagita, bakit umiiyak? Dahil daw, bakit siya lumabas ng gano'n? Sabi niya, miserable ang buhay ko ngayon dahil nangako ako sa Diyos. Sabi ng kanyang anak, kanya, pinagtagumpay ka ng Diyos sa iyong laban at ang Israel ngayon malaya siya. Kung ano man ang pinangako mo, gawin mo. Bigyan mo lang ako ng 2 buwan, ang sabi po ng kanyang dalagita, na makipag-fellowship ako sa aking mga kaibigan sa hills, sa kabundukan, dahil hindi na pala ako makakapag-asawa. Alam niyo po yun? Kailangan pong patayin po ni Jephthah ang kanyang anak dahil nangako siya. Pero hindi naman dapat kailangan. Kung minsan ganyan ho tayo eh. Alam niyo po, lalo na po ngayon, it's all by the grace of God. Hindi mo kailangan mangako, Lord, kung gagawin ko po ito para i-bless mo ko, hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan mong manampalataya lang. Tapos gawin mo yung best mo para maging mabuti kang Kristiyano, pero huwag kang mangako. Kasi po pag nangangako ka, para kang nagmamayabang sa Lord. Lord, gagawin ko to, pero ibibigay mo to. May mga ganyan pa, china-challenge si Lord. Lord, kung ipopromote mo lang ako, o yung prayer ko, answerin mo, Lord, mag-a-attend na ako ng CU. Magiging regular na akong attendee. Anong palagay nyo kay Lord? Nasusuhulan? Hindi po. When we put our faith in God, wala kang dapat ipangako kundi lang sabihin mo sa Kanya, Lord, sinusuko ko ang lahat. Magmula ngayon, kayo na po ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Wala na pong iba. Because we cannot be saved by our own good works. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Nung naligtas po tayo, wala pa tayong ginawang mabuti. Nung tinanggap mo ang Panginoon, kapatid, wala ka pang ginawang mabuti. Ngayong naligtas ka sa biyaya ng Panginoon, natural lang nagagawa ka ng mabuti kasi ikaw ay anak ng Diyos. So doing good works, these are evidences na ikaw nga ay tunay na ligtas. Amen? Kasi kung talagang ligtas ka, makikita sa pamumuhay po natin.
Hindi tayo kailangan mangako katulad ni Jephthah, napatay pa niya ang kanyang kaisa-isang dalagita. Now, kaya nga po dito po sa James 3:3-6, sabi diyan, when we put bits into our the mouths of horses. Nano kasing bits kayong Tagalog, Pastor John? Alam niyo na po yun, yung bits para po makontrol mo yung kabayo. And to make them obey, sabi diyan, we can turn the whole animal. Or take ships as an example, although they are so large, sabi po dyan, ang mga barko are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder. Ano po kasing rudder? Timon? Timon, yun po, no? Yung pong gumagano po sa likuran lang po ng malaking barko. Sabi po dyan, wherever the pilot wants us to go. No, ang pilot po, sabi nga po ni Pastoron sa amin kahapon, hindi lang yan sa eroplano. Kundi ang pilot po ay pati po sa barko. Hindi ibig sabihin lumilipad po yung barko. Amen. So, sabi nga po namin kahapon, dalawa pala ang ng pilot, pwede sa eroplano, pwede sa barko. Sabi ko, 3, pwede rin sa ballpen. No? Pero uling ala kaming pera, panda kami mo. Kahit ang panahon mi, scribbler. No? Anyway po, no? Ang sabi po dyan, likewise, the tongue is a small part of the body. Ang ating pong dila ay maliit lang sa part ng body. Ating pong dila kinin, ang gaya kong bitisin kayo. Malatiya mo po yan, maliit lang po siya. And then sabi po dyan, but it makes great boast. Ang napakaliit na dila, pero napakayabang, nakaparatutan. Sabi po dyan, pwede siyang magmayabang, pwede siyang mamaratot. Now, consider what a great forest is set on fire by a small spark. May mga forest fire po, nag-umpisa lang sa upos ng sigarilyo. Napakaliit po, pero yung pong pati po yung mga villages na nasusunog, lalo na po sa ibang bansa, nakikita po natin ito. Now, sabi po dyan, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Yung dila po natin, pwede po tayong dalhin sa impyerno. Ito po ang ibig sabihin po niyan. Kaya po napakahalaga na dapat nating kontrolin ang ating dila. Next week po, hindi pa magra-rapture. Ang pag-aaralan po natin is gentleness, self-control. Gentleness and self-control. Pero ngayon pa lang sabihin ko na po sa inyo, kailangan natin kontrolin ang ating mga dila. Ilan po sa atin, yung hindi na-control ang dila, napasubo ho tayo. Alam niyo po yung ganun. At nagkaroon po tayo ng dilema o mga problema sa ating mga buhay. It corrupts the whole body. Remember, ang sabi po ng Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. Those who love to talk will reap their consequences, ang sabi po dyan. May power po, yan po, no? May power po ang dila po natin. It's either you speak death or you speak life. Kaya nga po, alam niyo po, yung mga family po natin, lalo yung mga anak o mga apo po natin, panagkasan. Huwag niyong sabihin mga mangmang, para mo po silang sinusumpa. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, ang kamatayan at ang buhay ay nasa mga dila po natin. At ang lagi pong nagsasalita, they will reap their consequences. And then, dito po kaya nga po, we need to watch our words and guard our heart, no? Now, dito po sa Matthew 12:34-37, ang sabi dito, you brood of vipers, ang sabi po ng Panginoon dito, how can you, who are evil, say anything good? Paano kayong masasanga makapagsalita kayo ng mabuti? Now, hindi po ibig sabihin dito na yung masama, hindi na ba makakapagsalita ng mabuti na halimbawa po, ang ganda mo, good evening po, paano po. Pwede po, kaya lang totoo kaya siyang mabuti. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Tunay kaya yung sinasabi niya. Dahil yung isang taong masama, ang sabi po ng Lord dito, paano siya makakapagsalita ng tunay na mabuti? For the mouth speaks what the heart is full. Out of the abundance of the heart, sa ibang salin po, the mouth speaks. Kung ano ang napupuno sa iyong puso at isipan, ang heart po in the Bible, hindi po yung physical heart. Wala pong memory ang physical heart. Kaya nga po in the Proverbs, as a man thinketh in his heart. Hindi po, meron na ba nag-isip na gumanyan kayo? Nag-iisip tayo, gano'n. Hindi po ganito. So yung heart po sa Bible, pertaining to your soul, it pertains to your mind. Amen. Dapat naunawaan po natin to. Ito po ang heart. Kaya sabi po dito, a good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Kung ano yung madalas mong
finifeed sa isip mo, yun ang lalabas sa'yo. Very important po ito. Ano yung madalas mong pinapanood? Ano yung madalas mong pinapakinggan? No? Ano yung madalas mong sinusubaybayan sa mga Netflix? Kung ano yung finifeed mo sa mind mo, hindi pwedeng hindi lalabas yan. Kasi ito po ang sabi po ng ating Panginoon, but I tell you that everyone will have to give account on the day of what? Judgment. For every empty word they have spoken. Sabi dyan, everyone. Hindi po sinabing mga ilan lang. Lahat po tayo. No, tayo po ay magbibigay sulit po sa Panginoon kung ano man po yung mga sinabi natin, lalo na doon sa mga sinabi natin walang kakwenta-kwenta. Ang sabi po diyan, for by words you will be acquitted, and by words you will be condemned. In other words po, sa iyong salita pwede kang mapatawad, sa iyong salita rin pwede kang mapunta ng impyerno. Kaya nga po yung Romans 10:19, alam po, paano ko, baka may nagtatanong po sa inyo, paano ko tatanggapin ng Panginoong Jesucristo? Paano ako maliligtas? Ang sabi ng Romans 10:9, that if you confess or you declare with your mouth, ayan po, no, Jesus is Lord, and believe in your heart. Sinabi mo, yes, Lord, yes, Jesus, you are my Lord and Savior, and you believe in your heart, sabi po dyan, that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakasimple lang po ng kaligtasan. Maniwala ka na walang ibang kaligtasan kundi si Kristo lang. Maniwala ka na walang ibang Lord, walang ibang Master, walang ibang Messiah, walang ibang Savior, kundi si Jesus lang, na naniniwala ka sa puso mo, ang sabi po dyan, you will be saved. Napakahalaga po ng ating deklarasyon. Bakit kailangan nating i-declare, Pastor? Hindi ba alam ng Diyos kahit sa isip lang natin? Alam po ng Diyos. O bakit kailangan? Because sabi nga ng Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. Actually, sinabi rin po niya sa Numbers 14:28, I will do the very thing I heard you say. Gagawin ko mismo, hindi po Numbers 14:28. Gagawin ko mismo ang mga sinabi mo. Kaya kung madalas mong sinasabi ka, sakit hindi. Lagi na ako mong makanini. Alam niyo po, kung minsan nalulungkot po ako, kahit saan pong grupo, pati po yung mga nagte-testimony dito, ang lagi nilang declaration, ito po, buti na lang po, sakto lang po kami sa ganito. Tapong, sabi ko, Daniel, mag-testimony, mamaramdam lang, nadinan lang. Lamaran lang. Alam niyo po, yung iba po natin, siniisip natin, yung mayayaman ang lamaran. Meron mo rin, pakakalulula. Kaluluna la, lamaran la pa mo rin. Huwag niyo sabihin na mayaman lang yan. Hindi po, lahat ng, whether mayaman o mahirap po, nasa ugali po yan. Kung mukha kang pera, hindi lang po mayaman, nasa mayaman lang yung mukhang pera. May mga mayaman na hindi mukhang pera. Pero merong mahirap na mas mukhang pera. Ayaw nilang magtrabaho. Nakatambay lang, umaasa sa 4-piece. Makanya niya kagawad. Mamasa laki ang 4-piece. Bisang kay. Pag nabigay po yung ayuda, lalo na kung pera yan, pangabagya, miminom na naman din lamaran. Puta kayo tapos magrereklamo sa gobyerno. Kung anong madalas sinasabi, makalulu kami. No, kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na mahirap. Amen. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 8 or chapter 9 po, na si Kristo ay naging mahirap upang sa kanyang kahirapan, ikaw ay yumaman. Amen. Nakakapangilabot po yung ano po yun. Meron ba masama sa mayaman? Alam niyo po kung minsan, no? Pagdating sa labas, hindi masama ang pera. Pagdating sa church, parang masama ang pera. Ay tayo po ito. Sabihan tayo pera kang church. Pero ikang lamaran, magpakakwalta ka. Yung buhay natin, dapat kung ano sa church, ganun din sa labas. Ang masama po is the love of money, not money. Amen. Nino pong ibig sa pera kaya kayo? Hulay nyo na. Tapos yung iba sa inyo, sabi po, sabihan tayo pera kang church. Dahil po ang may-ari ng ginto, ang may-ari ng lahat, ay ang ating Panginoon na pinakamayaman sa lahat. Amen. Kaya ang sabi po ni Paul, si Kristo ay naging mahirap para ikaw sa kanyang kahirapan ay sumagana. Ayan po, 2 Corinthians 8:9. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, bakit? Siya po ang may likha ng lahat. Yet for your sake, He became poor. Naging mahirap po siya. So that through His poverty, sa kanyang kahirapan, might become rich. Alam niyo po, ang chapter 8 at saka po chapter 9 ng 2 Corinthians, ang buong context yan, ang buong nilalaman niya, ang topic is about handling money. Handling money po. Hindi po yan spiritual na pera. Wala pong spiritual na pera. No?
Minsan masyado tayong spiritual eh. No? Hindi mo po mapambibili yung spiritual na pera. Pabili po ng bigas. Asa pera mo? Ito po, spiritual siya. No? Bibigay rin sa'yo. Ayan po, nasaan po yung bigas? Spiritual din po siya. Tabala mo, manyambot ka. No? Kaya sabi po ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Sino po ang babantayan po natin? Tama po na bantayan mo yung neighbor mo, tama po bantayan mo yung pamilya mo, pero above all else, ang unang binabantayan mo ay yung puso mo. Kamusta ang puso mo? May pananampalataya pa ba sa Diyos yan? Kamusta po ang puso mo? Meron pa rin ba hubang sama ng loob? Kamusta ang puso mo? Mahal mo pa rin ba ang Diyos o mas mahal mo ang pera? Above all else, guard your heart. So much for that, no, talaga pong i-meditate niyo po ito, kamusta ang puso ko? Kamusta ang puso ko ngayon? Bakit ako nandito? Bakit ako nag-a-attend ng church? Kamusta po ang puso po natin? Number 2, we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful with our wealth. So pinag-uusapan na rin po natin ang wealth. Punta na po tayo doon. 1 Corinthians 4:2, moreover, it is essentially required of stewards, ang sabi po dyan, that a man should be found faithful, proving himself worthy of trust. Alam niyo pa, ang bawat isa po sa atin ay mga stewards lang. Or katiwala. Kaya po, sabi po dyan, yung pong tayo dyan, required stewards that a man should be found faithful. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin na maging karapat dapat tayong katiwala. Pinagkatiwalaan po tayo ng buhay. Ang buhay po natin, hindi po sa atin yan. Sa Lord yan. Ano man pong pag-aari natin ngayon, alam niyo po, kung minsan nakakalungkot, pinaghirapan ko yan. Maaari nga pinaghirapan mo. No, bakit ko ibibigay kayo nito? Bakit ko magbibigay sa church? Pinaghirapan ko yan. Pinagpawisan ko. Dugot, pawis, sabi pa ho nila. Ang tanong, saan galing yung pawis mo? Saan galing yung kalakasan mo? Saan galing yung tibok ng puso mo? Alam mo ba kapatid, isang barado lang sa iyong utak o sa iyong puso, pwede mong ikamatay. Pero dahil iniingatan ka ng Diyos, pwede kang magpagal at mag-earn ka ng malaki. Ang ibig ko po sabihin dito, katalinuhan po natin, kalakasan natin, buhay po natin ay galing sa Diyos. Anong pwede natin ipagmalaki? Amen. Dapat po maunawaan po natin, and that's why, anuman po pinagkakatiwala ng Diyos natin, ang buhay po natin, ang pamilya po natin, ang mga ari-arian po natin ho ngayon, kailangan po makita po ng Diyos na tayo ay tapat. Amen. So, tingnan po natin, pag-aralan po natin yung parable of the talents. Sino po nakakaalala ng parable of the talents? No, dito po na umalis po yung master, kwento ko na lang po kasi mahaba po ito. Pinagkalooban po ng master ang mga tatlong servant po niya, yung isa 5 talents, yung isa 2 talents, and yung isa po is 1 talent. Now, did you know that 1 talent, no, ang sabi po ni Kurt Heckman, minodify niya po ito, January 23, 2023, 3:15:24 p.m. No, meron pa akong no? Minodify niya po ito. Ang 1 talent daw is equivalent sa pera ng US dollars, 2,115,417. Ganyan po siya kalaki. Magkano po 2 million sa ating pera? Nasa 115 million. Ang laki ho pala ng isang talent. Now, meron din pong parable of the minus. Ang minus po is equivalent po sa 3-month salary. Pero ang ano po, sa NIV po, ang 1 talent is 180,000 days wages. Ang buhay lang po ng tao kung 80 years old is nasa 29,200 lang. Pero yung 1 talent, sobra-sobra na po sa 5 buhay. Nakita niyo ito kung gaano kalaki po ito. Tapos yung 2 talents, $4 million po siya, nasa 228 million pesos po yan, mahigit. Ang 5 talents po is nasa 10 million. 10,577,000. Now, ang laki po pala. And yet, nung iniwan po ng master, ng Lord, ang mga talents pong ito, or bags of gold, ang ibang salip po ng talent is bags of gold. Pertaining to gold po talaga ito. Nung iniwanan po ito, pagbalik po niya, yung binigyan po ng 5 bag of gold or 5 talents, ay umani pa rin po, nagtubo po siya ng another 5 bags of gold. Ano po ang sabi ng Panginoon? Imagine niyo po, no? yung 5 bags of gold or 5 talents is 10 million na. Nagdoble, naging $20 million.
magkano na po sa atin yon? Halos ano na po yan, 600 million pesos. Mahigit po sa kalahating bilyon. Ang laki po. Pero anong sabi ng Panginoon dito sa verse 20? Ang sabi po dyan, his master replied, ang sabi po dyan, the man who had received 5 bags of gold brought the other 5 master. Sabi niya, he said, you entrusted me, pinagkatiwala mo po sa akin. Sabi niya, 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Anong sabi po ng Panginoon? Sabi po niya, his master replied, excuse po. Ang sabi po diyan, his master replied, well done, good and faithful servant. Ang sabi niya, you have been faithful with few things. Now, take note of the word few things. Maliit na bagay. Maliit na bagay po sa Panginoon ang $10 million or 230 million pesos. Kaya kung iniisip niyo po na pag meron kayong problema sa pera, para pong mahirap sagutin ng Lord, halimbawa, 100,000, 1 million, para bang imposibleng dumating? Wala pong imposible sa Diyos kung naniniwala ka. Ako po, at one time, kasi pong this coming January, kung di pa po darating ang Lord, magsa-17 years na po akong nagda-dialysis. 17 years. During the first years of my dialysis, talagang kinukwenta ko po yung mga gastos. Lalo na po noon, ang PhilHealth, 30 usage lang. At nasa 1,000 lang po yung discount. Ang laki po. At nag-resign na po ako noon. Wala na po akong trabaho. Hindi pa po ako ng pastor. Pero nasa Bible school po ako. Pero nakita ko po na hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Akala ko po noon, ang mga anak ko na nasa private school ay dadalhin ko na lang sa public. Pero iba po, may sasakyan po, akala ko may bebenta ko sa sasakyan, pati po yung bahay, may isasangla. Pero alam niyo po, because I've learned na talagang binabad ko po ang sarili ko sa salita ng Diyos, pinag-aralan ko po, hindi po ako nasatisfy sa Sunday lang. Talaga pong araw-araw, for the first time in my life, since 1985 na na-born again po ako, for the first time in my life, talagang tinutukan ko po ang Biblia. I've learned na sa Diyos wala talagang imposible. Ang sabi ko nga po sa Lord, Lord, para pala baguhin mo ko, disiplinahin mo ko, wala palang kwenta sa iyo yung milyon na gagastusin. Wala pong kwenta kay Lord. Alam niyo ba, si Solomon, yung temple po niya, nasa $1 billion po yan. Hindi sinabi ng Lord na kagastarol mo, Alam niyo, yung alabaster na jar, na pabango, na binuhos po sa paan ni Kristo, nasa 500,000 pesos po yun. Pero sino po nagsabing sayang yan? Si Judas. Kaya po yung mga sinasabi ng sayang yan, they make a church. Judas ka. Na hindi ko po sinasabi to dahil kami kumikita dito. Kami po mga pastor, kami po disweldo kami, milatatalan din pera. Kanya po, gagsing ko, ala kayong akay kaya kami. Ala kayong akay. Iba po yung mahawak po dyan. Bakit ko po sinasabi to? Dahil, alam niyo po, wala pong sayang kapag in-offer mo sa Lord. Nung nag-first fruits po tayo, 2020 pa, pandemic. Doon pa lang po. So 3 years pa lang po tayo nag-first fruit. Pero sa 3 years nito, 3 lote po ang pinagkaloob ng Diyos. Bakit po? Dahil binago po natin ang ating mindset na sa Diyos walang imposible. Ano man po ang pangangailangan nyo, kapatid, kahit umabot pa yan ng ilang milyon, kaya po ng Diyos. Ang tanong, kaya mo bang manampalataya? Kaya mo bang maniwala? Nakita ko po ito, kaya po ng Panginoon. Na wala pong imposible sa Panginoon. Ang mga repong lote kayo, mga lote ho dito, yung isa pong lote dyan, hindi ko natuturo kung saan, nasa more than 50,000 per square meter. Makantala po kamaldeng kaya, because nasa sentro po tayo ng Angeles. Pero sa Diyos, nanong malmalanan ng Ginoo. Kung naniniwala ka, kaya kong ibigay. Kaya kung ano po yung pinagpe-pray mo, kung naniniwala ka, kayang ibigay ng Lord. Kung naniniwala ka, everything is possible, ang sabi ng Panginoon, to those who believe. Do you believe? Do you believe? Amen. Kaya alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito po, few things sasabi po dyan. And then I will put you in charge of many things. Pagkakatiwalaan ka pa kita ng mas malalaking bagay, maraming bagay. And ito po yung maganda, come and share your master's happiness.
Sa ibang sali po, come and enter the joy of your master. Now, yung 2 talent naging 4. Ganon din pong sabi ng Lord, you have been faithful with few things. Ang tanong, yung 1 talent, ano kayang ginawa po nung 1 talent? Ito po, nasa, Matthew 25, 24, 40. Then the man who had received 1 bag, ang sabi po dito, 1 bag of gold came, Master. Tinawag pong Master, tinawag pong Lord. Sabi niya, yung po ibig sabihin ng Master, Lord. He said, I knew. Tingnan niyo po, take note, I knew, alam ko, that you are a hard man. No, isa ka mabagsik na tao, sabi po niya, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Alam ko, isa kang mabagsik na tao, masungit na tao, na kumikita ka na hindi mo man pinagtrabahuhan. Inakusan niya si Lord. Now, verse 25, sabi niya, so I was afraid. Natakot daw siya. So ito po yung problema ho dito, natakot po siya. Sabi, and then anong ginawa? And went out and hid your gold in the ground. Sabi niya, see, here is what belongs to you. Ito, binabalik ko na sa iyo. Bakit ganito kaya ang naging asal po nitong ito? Ang ano po sagot ng Lord sa kanya? His master replied, you wicked and lazy servant. So you knew. Alam mo pala. In other words, yan pala yung mindset mo sa akin. Yan pala yung paniniwala mo sa akin. Did you know, kung ano ang paniniwala mo sa Diyos, yun ang mararanasan mo. Kung naniniwala kang mabuti ang Diyos, mararanasan mo kabutihan niya. Pero kung naniniwala kang hindi mabuti ang Diyos, ilan lang siya, hindi mo siya mararanasan. Dahil wala kang pananampalataya. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti kahit kanino, mararanasan mo ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, be transformed by the renewing of your mind. Mabago po ang kaisipan po natin. Dapat ang kaisipan po natin, naka-align lang sa Bible. Wala po tayong dapat anong klaseng poverty mentality, sickness mentality, any wrong mentality that is against the Word of God, dapat po we pull them down. Because it blocks your blessings. It hinders your blessings kapag mali ang paniniwala mo. So ganyan pala ang paniniwala mo, sabi po ng Master dito. Na that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. And then ang sabi po niya, well then, sana, sabi ko dyan, you should have put my money on deposit with the banker so that when I return, I would have received it back with interest. Ang sabi po dyan, sabi ng Lord, dapat meron ka pa rin ginawa para meron pakinabang yung buhay na binigay ko sa iyo. Ito po yung sinasabi ng Lord. Ano po yung buhay po natin may pakinabang po ba sa Lord? Sasabi diyan, so take the bag of gold from him. Kunin yung isang bag ng ginto at kanino po ibigay? And give it to the one who has 10 bags. Bakit po? Kung sino ang mas masipag, siya ang mas pinagpapala. Detang tamad, kaya ba't pakakalulula, no? Katamad, ot may kwalta ka. Sa Proverbs po, yung masipag lang po ang yumayaman. Tapos, dening yung mga matatabad na tambay na mamasak yung 4-piece, na sinasabi, yung mga mayayaman lang, lagi rin mo makwalta, rin may kakwalta. O makanano, ilang masipag, ikapuros kang reklamo. Amen? Nakikita ninyo ho ba ito? Sa church, paano po natin i-apply po ito? Sa church, ay total siya po ang mayaman, siya na lang ang magbibigay ng first fruit. Mayaman siya Kaya lalong pinagpapala yung isang Kristiyano dahil pinapayagan mo siya. Sa CU na lang. Dahil sinasabi mo, meron kang mga mayayaman na ka-CU, sila na lang ang magdala ng pagkain. Kaya lang ka mabibless kung di ka puros ka lalaklak, kaya ka mamiyan. Punta kay buri mo, magreklamo ka, Lord, bakit ako hindi mo ako binibless? Because you are not following the principle of God. You just follow the principle. Sowing and reaping is a principle. Kapag ikaw, kung anong tinanim mo, aanihin mo. That's God's principle. Meron nga pong Indian billionaire, no? In-interview siya, one of his secrets, bakit po siya billionaire ngayon? It is because, dahil po ang mga Indiano, Hindu po ang mga yan, they have more than 2 million gods. Ganong karami. So isa sa mga Diyos niya, sinali niya si Kristo. Pero hindi pa rin siya tunay na Kristiyano. Nalaman niya sa Bible na it is better to give than to receive. Nalaman niya, if you give generously, babalik sa iyo ng siksik, liglig, umaapaw. Sabi niya, meron akong sinusunod na prinsipyo sa Biblia ng mga Kristiyano, na maraming Kristiyano din nila sinusunod. Ako sinunod ko. Nakita ko, totoo. I gave, and I receive. I harvested na talagang bountifully. Ala pa rin mag-amen kasi rin alawa kayo talagang, akala po natin kapag nagbigay ka, kalugihan. Hindi po.
Kapag nagbigay ka, hindi po kaluguhin yan. Ikaw ay pinagpapala. I remember po, kasi kahapon ko lang nalaman na remind po ako ng Lord, for 4 years po, kahit po ako'y nasa Bible school, 3 years ko po ginoong Bible school, 1 year na akong wala sa Bible school, pero pag-enroll ko po, nag-pledge po ako, nangako po ako, na yung sa Bible school po namin, magbibigay po ako ng 1,000 pesos every month. That means, sa following year, ginawa ko po isang check-in na lang po, 12,000 a year. Wala po akong trabaho, nagdadialysis po ako. Pero nakita ko po, yun po talaga ang sikreto. Yung pong aking tithes, dinobli ko po, ginawa ko po more than 20%. Hindi ko tinigil ang aking support sa youth, sa mga mission, sa ACM, 700 Club. Nagdadialysis po. I have the reasons, with the human reasoning, na pwedeng hindi ako magbigay. Pero nung tinanong ko kay Lord, sabi niya, doblihin mo. Gusto ko nga sabihin kay Lord, Lord, ikaw ba yan? Bakit po pinapadoble? Dami kong gastos na. Bakit po? Ang sabi po ng Lord, hindi ikaw ang nagpapala, kundi ako. Sumunod ka lang sa akin. Sumunod lang po tayo sa Lord. Ito po, hindi sumunod sa Diyos. Alam niyo po bakit itong one bag ganyan ang ugali niya? Kasi po nung binigay yan, sama-sama sila. Binigyan ng 5 goals of bag yung isa. Ay, sabi niya, ako rin siguro, baka mas marami. E nakita yung pangalawa, 2 lang. Ay, itong dalawa lang ang binigay sa kanya. Pero malaki pa rin ho yun. Di ho ba? Nasa more than $4 million. Pero sabi niya, siguro lamaran niya, baka ako 7 or 10 million. Or 10 bags of gold. Pero pagdating sa kanya, yung expectation niya na malaki din, naging 1 lang. May tampuya siguro ini. Yung ibang Kristyano ganyan, karitak mo bubilas ka ako, Lord, bata ako mami, ilan na mo kasi ilang may kakwalta. Anyai kang gayen, nga Kristyano ka, makanyang kapamurin. Paldak sikaran, uling yung utak mo, may bayo. Baguhin mong isip mo, wala pong kaluguyan kapag ikaw ay nagbigay kay Lord. Masikan ko pong loob sa sabihan ni, dahil dumaan po kami, every year po ang gastos po namin sa buong sabayan is more than 1 million. Pero hindi ko na po kinuwenta. Nung una kinukwento ko, lalo kong titas presyon, miras kong 200 kay presyon, 200 over 100. Sa kakakwenta mo, mate ka. Huwag mo nang kwentahin, kapatid, dahil hindi mo kayang kwentahin yung pag-ibig ng Diyos. Kung naniniwala ka, ibubuo sa iyo ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Kaya ng Diyos. Kaya mo bang gawin? Kaya mo bang magtiwala sa ating Panginoon? And then tuloy po natin, anong nangyari po dito sa anong ito? For whoever has will be given more. Kung sino ang meron at nagpapagamit, lalo siyang pagpapalain ng Diyos. And then they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Bakit? Wicked at saka lazy servant sila. Kasalanan po ang maging tamad. Kasalanan po ang maging tambay. Wala na mag-amen. Bakit tambay kayo? Nung ako tambay, mag-amen kayo. Yan nung tambay ka kapatid, at ikapasikanan, bayo ka pa ma-paralyze. Uli nga may gagamitan ng biye mo, magpakasipag ka. Huwag kang aasa dun sa meron kang naka-abroad na kapatid, o teka mag-obra lamaran. Dahil ang sabong tamad, ayaw po ng Panginoon. Maniwala po kayo, basahin niyo po yung Bible sa Revelations 22, lahat ng tamad, pupunta po ng impyerno. Wala na mag-amen, ha? Abatan na ka po, pastor, rin kayo. Mag-rapture na rin po, sige, habatan mo ko. Mahala niya ang akit mo. Now, ang sabi po dyan, no, kung sino man meron, bibigyan pa. And verse 30, and throw, ang sabi po dyan, that worthless servant. Tinawag pong, take note, servant po ito, nakakakilala sa Panginoon. Ito to yung one save, always save. Nakakakilala ito sa Panginoon. Pinagpala nga po ng Panginoon eh. Ang problema sa pagpapalang binigay ng Diyos, hindi niya ginamit sa dapat. Ito pong talent po ito, it's not only about, pwede siyang i-apply sa business, but this is not about business. This is how you use your life. Meron pong nabubuhay ng 60, meron nabubuhay ng 70, nabubuhay ng 80 o 90. Baka yung nabuhay ng 100, baka ito ay 5 talents. Dahil ikaw ay, sabi ng Lord, dahil ikaw ay mapagbigay, 50 years old ka palang gagawin kong 80 o 100 ang buhay mo. Yung isa, 40 years niya, hindi mo may pag ginamit kang ginawa na 41 na ka man. Paano ba ginagamit ang buhay mo ngayon? Ito po yung ibig sabihin ng parable of the talents. Kaya sabi niya, yung worthless servant, yung walang kwentang servant, sabi niya, as itapon niya outside in the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Saan po ito? Ano po yung description nito? Impyerno po ito. Ang context po niyan, Matthew 24, is about the last days, the final times.
No, kaya nga po, kinwento ng Lord, ito yung mga final days. Sa final days, magbibigay sulit ang bawat isa. Kung ano ang ginawa mo, ano ba, nung nabubuhay ka sa lupa, ano ba ang ginawa mo sa buhay mo. Kaya habang buhay po tayo, gawin po natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At lalo po tayong pagpapalain. Amen. Now, naalala niyo po si Sapira. Dahil si Ananias at si Sapira, dahil Sapira, metel. Dahil during the time, sa Acts chapter 5, during this time nag-uumpisa na po ang church, meron pong mga nagpe-pledge, nagbebenta po ng kanilang mga property po nila para ibigay sa church. Para sa church mission, para mabilis na lumago po ang ebanghelyo. Gumaya si Ananias at Sapira. Pero nung binibigay na po nila sa harapan ni Peter, ang sabi po ni Peter, Ananias, ito ba lahat ang kita mo sa binenta mong lupa? Opo, ang sabi po niya. Pero hindi po nila talaga binigay lahat. Alam mo, Ananias, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Namatay po sa harapan ng maraming tao si Ananias. So, linibig po siya. Dumating po si Sapira na mukhang pira. Alam niyo ba yan? Sa church, marami pong ganyan. Ang tawag po natin dyan, hindi Sapira, vampira. Ano yung vampira? Sister, meron ka vampira? No. Alam niyo po, ito, no? Pagpasok po ni Sapira, tinanong siya ni Peter, o Sapira, sabihin mo sa akin, yan lang ba talaga ang binigay na kita ng Diyos sa inyo? Opo, kanya, alam mo, ang asawa mo kalilibing lang. Nandiyan na yung naglibing sa asawa mo, yung mga paa nila, ikaw rin ililibing, namatay po siya. Ngayon, alam niyo po, kung tatayo po tayo lahat ngayon, at gagawin po natin ginawa ni Peter, sino kaya yung mananatiling nakatayo po sa atin dito? Ilan po kaya yung ililibing po natin? Salamat na lang po sa Lord, hindi po niya pinapayagan po. Pero New Testament po ito. Amen? Kailangan maging tapat po tayo. Ano man po ang pag-aari po natin, hindi mo kailangan maging super yaman para maging tapat sa Diyos. Kung ang kaya mo lang piso, so be it, kung yun lang talaga ang kaya mo. Amen? Pero kung nagbibigay ka sa Lord, bantong ka pang 20 papel. Uling ala ng 20 papel yan, halos ano na po. Pangap ka pa, may paano ka rin 20 papel? Pero kaya mo naman magbigay ng 1,000, lamaran ka. Kaya mo bang bayaran yung oxygen, yung pagtibok ng puso mo, yung kidneys mo na umaandar pa, ang buhay mo? Kukwentahin po natin, ilang bilyon po yung buhay po natin. Baka hindi lang bilyon. Yung kaligtasan, walang kasing halaga. Kahit buong planeta po natin, hindi po kaya pong tumbasan ang kaligtasan ng bawat isang kaluluwa sa dugo ng ating Panginoong Yesus. So bakit natin tinitipid si Jesus? Now, Luke 16:10-12, ang sabi po dyan, if you are faithful in little things, kung kayo ay tapat, full of faith, if you are full of faith sa mga lilit na bagay, you will be faithful in large ones. Kung bakit hindi ka pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaki mong bagay, kung bakit hindi ka pinopromote ng Lord sa iyong trabaho, kung bakit yung negosyo mo hindi umangat, kasi hindi ka tapat sa Diyos. Ganun lang po yan kasimple. Na kayo baby, kailangan lumubya po kayong isip tayo ni. But if you are dishonest in little things, kung sa maliit na bagay pa lang, cashier na ka mo ng tindahan at ka pa tapat, nangurakot ka, ay hindi ka aasenso. Maghihirap ka pa. Lalo ka pang maghihirap. Ang paghihirap po, hindi ko mo nasa maganda kang kumpanya at sumusweldo ka ng 80 to 100,000, hindi ibig sabihin mayaman ka. Meron po tayong alam na mga ganyan, ang laki po ng sahod nila, pero ang dami pa rin nilang pangangailangan. Pero meron tayong alam na sa minimum lang, sila pa yung bibigay. Bakit? Kung kaya po ni Kristo na i-multiply ang 5 tinapay at 2 isda, kaya rin pong i-multiply ng Lord ang mga meron tayo. Kung ipagkakatiwala po natin. Nung hiningi ni Kristo, ilan ba yung nakita niyong na pagkain, tinapay, na para pakainin ang mga libu-libong tao? Ang mga lalaki pa lang, 5,000 na. Hindi sinabi ni Kristo, yan lang? 5. Paano ko papakain? Ang ginawa po ni Kristo, tinaas niya sa langit. Hello, Samson. Ama, salamat po. Ang sabi po niya, Ama, nung pinasalamatan po niya, nung sabi niya, pamigay niyo na. Siguro sabi ng mga nantala pamigay, dinilimanan mo pong kaya. Pero dahil masunurin po yung mga disciples, ginawa po nila.
kung napanood niyo po yung pelikulang yan, lahat po sila talagang nagkuhanan sa mga basket, hindi nauubos yung basket. Lahat po sila kumain. Smorgasbord. Unlimited. May ang sobra pa nga. Ilan po yung sobra? 12 baskets full. Wow! Huwag mong sabihin, kasi pastor, minimum lang ako or below minimum lang ako. Kapag in-offer mo sa Lord kung anong meron mo, daig mo pa ang milyonaryo. Dahil kailanman hindi ka magkukulang, kapatid. Hallelujah! Amen? So, ang sabi po diyan, and if you are, sabi po dito, but if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Hindi pa ho talaga ito ang buhay. Ang buhay po natin, afterlife. And if you are not faithful with other people's things, no? Kung ikaw ay pinagkatiwala lang na ikaw ay nagtitinda or kahera ka o anuman, nakikipagtrabaho ka, pero dinadaya mo yung boss mo, why should you be trusted with things of your own? May mga kilala po akong nag-millionary po sila dahil kahit nung rank and file pa po sila, hindi sila sumama doon sa mga katrabaho po nilang nagnanakaw sa kumpanya. Ngayon po, pinromote po sila ni Lord sa yung kumpanya sa kanila na. Meron na silang sariling kumpanya. Saan po yan? Dito po yan sa church. Pero kaya pakilala kayo po, utangan niya. Mayroon nga luwa kayo mapanutang le. Kaya maniwala talaga kay Diyos. Proverbs 28:20, sabi po dyan, a faithful person will be richly blessed. Ang tapat po, full of faith, hindi lang blessed. Anong sabi po dyan? Ano yung adjective niya? Richly blessed. Wow, kung tapat ka, you will be richly blessed. But one eager to get rich, yung nangdadaya, nangungurakot, will not go unpunished. Alam niyo po yung lahat ng masamang tao po, na minsan po, blessing na rin po sa kanila. Malalaman mo, at yung sakit kahit 2 years na siyang nasa balik ng karamdaman. Bakit po? Dahil nung nabubuhay po siya, hindi siya naging mabait. Maganda po yung pag namatay ka, matay ka na lang, huwag ka na mahirapan pa. O bisa ko pa makadiaper po. Tapos po, tinutubo ka lang. May mga ganyan ho, sabi ko nga po, no, may mga kilala kami ganyan, blessing pa rin yun, hinihintay ng Lord na siya ay magsisi sa lahat ng mga ginawa po niya. Para hindi siya, finally, mapunta ng impyerno. Number 3, 741 na pala. We are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful with our calling. Tinawag po tayo ng Diyos. Kung bakit kayo nandito, tinawag kayo ng Diyos para maligtas. Now, may kanya-kanya tayong calling. Meron pong calling na ang pagpapastor is a calling. Ang pagiging engineer is a calling. Teacher is a calling. Doctor, nurse is a calling. Pagiging politician is a calling. Pero meron tayong tinatawag na general calling. Ano po yung general calling po natin? Ephesians 4:1, ang sabi po dito, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Meron tayong calling. Ano po itong calling po ito, pag-aaralan po natin ngayon. No? Sabi niya, I urge you. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin, hindi po ito parang nakikiusap lang si Paul. This is by compel. No? Kino-compel po, kino-force po sila na mamuhay kayo yung karapat-dapat. Sabi nga po ni Bishop, yung karapat-dapat katanggap-tanggap sa calling po natin na binigay ng Diyos. Maaring called ka, sabi po ng Panginoon, maaring called ka, but are you chosen? Sabi po sa Matthew 22:14, for many are called, but few are chosen. Marami tinawag sa atin. Ang tanong, pinili kaya tayo? Paano namimili ang Diyos? Yung pong talagang sumusunod sa Kanya. 2 Timothy 1:9, He has saved us and called us to a holy life. Ito po yung general calling natin. Tinawag tayo ng Panginoon para po mamuhay ng banal. Not because of anything we have done, but because of the own purpose and grace. Dahil po sa purpose and grace ng Lord, pinabanal niya po tayo. It is only by grace that we are righteous. It is only by grace that we are holy. Amen. So sabi niya, this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Bago pa magsimula ang yato. Bago pa magsimula ang mundo. No, meron ng grace ang Panginoon. Old Testament pa, bago pa ang Old Testament, meron na pong grace. Now, sabi po sa 1 Peter 1:14-16, as obedient children, kung ikaw ay anak ng Diyos, obedient ka dapat. Sabi niya, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He is, who called you is holy, ang tumawag sa iyo, yung calling mo, ay banal siya, yung tumawag sa iyo, sabi po diyan, so be holy in what? In all you do. Because positionally, righteous ho tayo.
And positionally, sa position po natin bilang anak ng Diyos, holy tayo. But sa mga ginagawa po natin, hindi pa po tayo holy. Binigyan po din po sa amin ni Daddy Bishop to kahapon, na hindi ibig sabihin po dyan na hindi ka na nagkakasala. Pero be holy in all you do. That means ang holiness po sa doing po natin. Now remember, kakilala ko po ito, yung position po natin as a Christian, as a child of God, we are righteous, we are holy because of Jesus. Not because of anything that we have accomplished or done or anything that we have with our own effort. But because of God's grace, because of God's love, because of Jesus, we are holy and righteous. But not our character, hindi pa ho. Yung gawa natin kung minsan balasubasta pa. So ano po itong be holy? Kapag nagkamali ka, hindi ka na ba holy? Holy ka pa rin kay Jesus. Because of Jesus. Now, ang be holy in all you do, ibig sabihin dito, you need, meron kang puso that you want to strive for holiness. Nagkakamali ka, yes, nagkakasala tayo, pati kami mga pastor, nagkakasala pa rin. Pero sabi ko nga ho sa inyong madalas, iba po yung nag-e-enjoy ka sa kasalanan. Pag nag-e-enjoy ka sa kasalanan, you are not living a holy life. Magkakamali pa rin ho tayo, pero yan ay nababawasan dapat. Magkakasala pa rin tayo, pero yan dapat nababawasan. Hindi po yan nadadagdagan, o hindi po yan consistent. No! We are being changed from glory to glory. If we are being changed from glory to glory to glory, naiiwan yung mga kasalanan. Amen! Hello! Wala yan. Kaya nga po, be holy in all you do, sa lahat ng yung ginagawa. Be holy in all you do. You need to strive for holiness. Magkakasala ka, yes, pero holy ka pa rin kay Jesus. It doesn't mean perfect po tayo talaga na hindi tayo nagkakamali. Nagkakamali tayo, but being holy in what we do, in all the things that we do, we strive for holiness. Gusto pa rin, nagkamali tayo, nagkasala tayo, tatayo ka pa rin, Lord, patawarin mo ko. Hindi ka kasi nag-enjoy sa kasalanan. Ang gusto mo kung ano yung kalooban ng Lord. At pipilitin mo na hindi na muna yun uulitin by the grace of God. Amen. And that is holiness. 2 Peter 1:10, sabi niya, so dear brothers and sisters, work hard. Sabi dito, sa ibang salin po, make every effort to prove that you really are among those God has called and chosen. Ang sabi po dyan, gawin natin lahat, do these things and you will never fall away. 1 Peter 2:21, for God called you to do good, even if it means suffering. Amen. Ang calling po natin to live a holy life and to do good. General calling po natin. I am called to be a pastor. Kailangan, kasi po, pastor, balasubas lang naman. Dapat, tayo pong bawat Kristyano, kung ikaw engineer, nurse, politician, teacher, or call center, na ano pa po, mga alakal, dapat po, gumagawa po tayo ng mabuti. That is living in holiness. Wala tayong inagrabyado. Amen. Gumagawa tayo ng mabuti para ma-glorify po natin ang Lord. That is our general calling, to live a holy life, to do good things for the glory of God. Now, another calling po natin is 1 Timothy 6:12. Ang general calling po natin, fight the good fight for the true faith, hold tightly to the eternal life to which God has called you, which have declared, sabi dyan, which you have declared so well before many witnesses. Ang sabi po dyan, ang calling po natin, magpatuloy tayo, lumaban tayo, na merong pananampalataya. Lumaban tayo sa buhay na merong pananampalataya. That is our general calling. Kaya ang sabi po ni Paul dito po sa Philippians 3:14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ano po ibig sabihin po dito? Ang calling po natin, not just to live a holy life and to do good things, but to fight in this life with the fight of faith, fighting this life with our faith, and to finish the race. Tapusin po natin, kung tayo nagsimulang born again, simulang nananampalataya, mamatay ho tayo hanggang dumating si Kristo na nananampalataya pa rin sa Kanya. Because ang pag-aaralan po natin ng mga nakaraan, I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. Hebrews 3:1. Therefore, sabi dyan, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling. Ang heavenly, ito po yung heavenly calling natin, to live a holy life. To live a holy life is to do good things, to fight the good fight of faith, and to finish the race marked out before us. Sabi po dyan, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus. Paano tayo mamumuhay calling?
Fix your thoughts on Jesus. Lagi mong isipin, ano ba ang pinapagawa? Ano ba ang purpose? Hello, sound check. Ano ba ang purpose ng Lord sa ating buhay? Ang buhay natin, yan po ang pinaka-talent or bag of gold na binigay po sa atin ng Panginoon. Anong gagawin mo yan sa bag of gold na buhay mo yan? Ilang araw ka pa kaya mabubuhay, kapatid? Kung bakit po natin naririnig ang mensaheng ito dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na kung ano man po ang mga mali po natin gawa, itama po natin magmula sa gabing ito. Dahil ang impyerno ay hindi biro. Mag-review na po tayo, believers, goodness and faithfulness. Good and faithful with our words, good and faithful with our wealth, good and faithful with our calling. Sa Revelations 2:10, ang sabi po dito, basahin ko na lang po yung naka-highlight, be faithful even to the point of death. Be full of faith, be good, kahit sa kamatayan. And then, ano pa pangako ng Panginoon? And I will give you life as your victor's crown. I will give you eternal life. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Good and faithful believers will always experience God's goodness and faithfulness in their lives. That means po, no, to experience po to experience God's goodness and faithfulness, you must remain good and full of faith in our Lord Jesus Christ. The reason why, bakit yung iba sa atin po, kahit Kristiyano tayo, you are not experiencing the goodness and faithfulness of God, it is because you are not faithful or you are not full of faith to Him. Magmula po sa gabing ito, by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, let us strive for doing good and living a holy life by having faith, by being faithful or having full of faith in the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po yan, lahat ipagkatiwala po natin kay Kristo. Ibig sabihin po niyan, siya lang po ang ating sundin sa ating buhay. Ang lahat po na nakakuha ng sabing Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord.